Nandito kami sa labas ng ng company ni Josawa. Hindi niya alam na nandito kami. Kasi nanggaling kami ng shop ni Ryle, namili kami agad. Yung nangyari, nakabasag si Ryle doon. Ang mamahal pa ng mga nabasag niya. Kasi hinagip niya na pa ako, nasugatan pa ako. Kasi nga, yung isang coffee na Nescafe na nasa 7 point something euro pa yung isa. Mas Mariosep. Siguro 3 yung nabasag niya. Buti na lang hindi pinabayaran sa amin. Umutot ka pa. Umutot pa, sir. Buti hindi pinabayaran sa amin. Pero nag-insist naman ako na kung babayaran ko. Sabi niya, no, it's okay. Sabi niya ganun. Yun yung shop na lagi namin pinupuntahan ni Ryle na laging sale sa Cradpat. So, buti na lang di ako pinagbayad. Kasi ang mahal din noon. Kung 7.49 something na Nescafe na malaking ganyan. Magkano din yun sa times 3? Nasa 21, nasa 22 or 23, less than 23 euro. Malaki-laki din yun. Thankful na lang ako daw pinagbayad. Tapos, ayan, sundin ko nga si Josawa kasi nga, hindi kasi namin napag-usapan kagabi na pupunta kami sa sa Sun City para bilan ng jacket si Ryle. Kasi gusto kong bilan ng jacket si Ryle kasi nga may travel kami ngayong December, so malamig yung pupuntahan namin. Yung jacket ni Ryle, ito, yung ginagamit niya, gamit na kasi ngayong mga dati niyang jacket na ginagamit is nasa Poland. Tapos alanganin na yun, medyo maliliit na yun, kaya hindi ko na dinala dito. So, yan lang ang gamit lagi nila. Kaya kung nakikita nyo lagi sa mga picture, video namin, yan lang lagi ang gamit ni Ryle kasi yan yung kasya sa kanya. At tapos, ayun, quick shopping lang kasi yung kiray lang naman ang bibili namin. Hindi naman kami bibili ng ng para sa akin kasi marami naman akong gamit. Si Josawa yung bibili siya. Every time kasi nag-insist siya na may bibilin, hindi ako bibili. Nakita niya kami. Tata mo. Ay, tata mo. Nakita niya kami. Nakita niya kami. Hindi ko sinasabi. Ayun, kumakaway na siya sa labas, guys. Nandun na siya sa labas. Wala kasing masyadong trabaho kapag Saturday kaya pumapasok siya half day. So, sinasamantala niya yon kasi nga malaki din yung bayad sa kanila kapag overtime. Kaya, yun, pinapasukan niya. Tapos, since nung dumating kami mag-ina dito, talagang todo pasok na siya. Siyempre, marami na kaming bayarin, yung bahay. Kasi guys, sa ngayon, umuupa kami ng bahay. Kasi nga yung bahay na in-apply namin is wala pa sa location na gusto namin. Kaya hindi muna namin tinatanggap yung mga offer nila. Sabi namin, kung ano yung gusto naming lugar, which is dito nga malapit sa job site ni Josawa, yun yung talagang prepared naming lugar. Kaya maghihintay daw kami. So, okay lang na maghintay kami. Yun nga lang, nagbabayad talaga kami ng upa ngayon. So, ngayon guys, sa totoo lang, mas mahirap hanapin ang bahay dito kaysa trabaho. Kaya, so, paalala lang doon sa mga kababayan natin na trabaho is marami as long na meron kang working permit or may legal documents ka dito sa Netherlands. Pero usually, ang working permit is preferred yan ng mga employer dito or agencies na pwedeng mag-issue sa inyo ng working permit na ipaprocess sa IND, which is yung immigration office dito sa Netherlands. So, be careful lang po dun sa mga kababayan natin na nagpaplanong pumunta dito. Wag basta-basta. Unless na lang kung meron kayong kakilala na magbibigay sa inyo ng trabaho, even illegal man yun o legal. Kasi syempre, alam naman natin yung kalakaran dito sa Europe. Meron yung iba na talagang ina-accept kahit illegal yung yung job offer as long na may trabaho sila. Be careful na lang guys kasi hindi talaga biro ang gastos sa bahay. At saka siguro man kung meron kayong matutuluyan dito, siguraduhin nyo lang din na may matutuluyan kayo kasi hindi talaga ganun kadali maghanap ng bahay. Yun yung pinakamahirap hanapin dito sa the Netherlands. Trabaho, as long na may documents ka, legal ka,
makakahanap ka ng trabaho. Pero ang bahay, ang hirap. Tapos, hindi sila basta-basta nagbibigay ng bahay, especially dun sa mga under agency. Mas prepared nilang binibigyan yung mga stable job na mga nandito sa Netherlands. Yun yung sa experience lang namin na, ewan ko lang sa experience ng iba. So, yung anak ko medyo nag-iingay na siya kasi yung tatay niya nakita niya.